Ang vlog pong ito ay hindi po pangkaraniwang vlog na tulad ng akin pong ginagawa. Ito po ay biglaan. It was being impressed to me by the God of Gods, of course, the Lord Jesus Christ this morning. Ako po ay nagitla dahil yung mga revelations niya sa akin ang bilis. Agaran ko pong isnulat at nakabuo po ko ng 4 na puntos or mga points na akin pong ibabahagi. Kanino ito? Itong vlog pong ito ay para po doon sa mga maiiwan sa rapture. Sa tingin ko malapit na po talaga ang rapture. Dahil may balita po ko, binibuild na po somewhere ang third temple. At may gera po ngayon sa Israel. At tingin ko itong Hezbollah sasali sa gera at ang iba pang mga karatig na bansa, no? Pero hindi po yan ang tututukan natin. Ang tututukan po natin dito ay yung nireveal ng Panginoong Hesukristo sa akin na malapit na po talagang dumating ang big day para mag-reunion tayo nila Jesus. Lakpakan natin si Jesus. Okay? So, ito pong vlog na ito ay para po doon sa mga maiiwan sa rapture. Ito po naman ay hindi ko po sinasabi. Actually, nananalangin po ko. Sana nga po mas marami ang makasama sa rapture. Pero, talagang may mga maiiwan po. Hindi po natin alam. Siguro dala ng pagmamatigas ng loob, dala ng kanilang mga rehilyon, no? Kinagisnan, ayaw umalis doon, nakakandado, fine, okay, fine. Basta ako, ito po ang aking mai-offer, maibibigay po sa inyo. Okay? Sapagkat tayo po mga born again Christians, tayo po mga believers, mararapture na kami. Pero ito pong video ito, mananatili ito dito sa YouTube at naniniwala ako maraming maghahanap ng mga ganitong klaseng content dahil nga po sila ay naiwan sa rapture. Kasi ito pong church age, which is I believe ito po ang pinakabonggang paraan, no? Ito po ang pinakabonggang time para maligtas, sapagkat dito po sa church age libre ang kaligtasan. Ito po yung dispensation of grace, dispensation ngayon ng biyaya. Okay? Pero pag natapos po kasi itong church age at ang magtatapos po dyan yung pagdagit sa aming mga mananampalataya, sa ating mga believers ni Jesus, ito po yung rapture. After the rapture, wala na tayong mga born again Christians dito, dinagit na tayo ni Jesus, maiiwan dito yung mga unbelievers. Tapos na rin ang dispensation of grace. So meron po tayong 4 na punto rito para dun sa mga maiiwan sa rapture. Ito po ang inyong gawin. May pag-asa pa po kayong maligtas sa rapture. May pag-asa pa rin po kayong tumanggap kay Jesus. Pero, ito po ang gusto kong sabihin. Kung narinig niyo po itong video ito, o napanood ninyo at narinig ninyo itong video ito, bakit niyo pahihintayin yon? Tribulation na dumating. Itanggapin niyo na si Jesus ngayon, di ba? Itong church age. Pero, ang sabi ko nga po, meron talaga at merong maiiwan sa ayaw at sa gusto natin. Meron lang pong 4 na puntos akong nagawa. Nagtataka nga po ako bakit 4. 4 lang talaga. Okay? So, ano ang gagawin ninyong una kung naiwan kayo sa rapture? Unang-una, paano ba makakasama sa rapture ang isang tao? Simple. Maniwala kay Lord Jesus, period. Maniwala sa Kanya na Siya lang ang tanging tagapagligtas. Maniwala na yung kamatayan niya sa cross ay sapat na para makamtam natin ang glory ng langit, period. Ang dugo lamang niya, period. It's all about Jesus. Believe in the Lord Jesus and you shall be saved, period. So kung narinig mo itong vlog na to ngayon, believe in the Lord Jesus, okay? Pero yung sa mga maiiwan, yung hindi nakarinig nito, ito po ang gagawin. Okay? Kung naiwan, yung mga maiiwan sa rapture, ito po ang 4 na inyong gawin. Number 1, maghanap po kayo agad ng mga Bible at basahin ang Book of Revelation. Sabi ko po sa inyo,
tiyak maiiwan nating mga Kristiyano yung mga Bibles natin dito. So, marami pong pagpipilian ang mga maiiwan sa rapture. Maari silang maghanap ng mga Bibles doon na pwede nilang maintindihan at basahin nila ang Book of Revelation. Why the Book of Revelation? Sapagkat during that time, tapos na po ang dispensation of grace at ang tanging akma na lamang sa kanila na pwede nilang basahin ay ang Book of Revelation. Yan ang applicable sa kanila during that time. Tapos na ang dispensation of grace. So, they have to read the Book of Revelation. Number 1, ulitin ko, mahalaga, maghanap agad ng mga Bibles at agaran ninyong basahin ang Book of Revelation. Number 2, pumunta kayo agad dito sa YouTube at hanapin ninyo ang mga content na gaya ng content na ito o ng channel na ito. Okay? Pumunta sa YouTube at maghanap agad ng mga Christian content patungkol sa end times o yung mga katapusan ng mundo. Ayan, marami po kayong mapagpipilian dito. Tiyak, yes, it's everywhere. It's everywhere. At naniniwala ako, ito pong ating channel na to, tiyak magiging mga millions ang views nito pagdating ng time na yon. Pero ano naman ngayon sa akin na-rapture na tayo. Sa kanila na lang po, di ba? Sila na lang pong manood. Number 3, tanggapin ninyo si Lord Jesus. Makinig pong mabuti. Itong I think dito sa tatlo, sa apat, ito yung pinaka-importanteng punto. Tanggapin ninyo si Jesus bilang personal ninyong Lord and Savior. As your very own personal Lord and Savior. Pero, iba na po. Pero hindi po natatapos doon. Hindi natatapos diyan. Why? Tapos na ang dispensation of grace. Nakakalungkot man. Masakit sa loob ko yan. Tapos na ang dispensation of grace. Pinalagpas ninyo ang dispensation of grace. Kaya naabot kayo diyan. Naabot kayo diyan. Malungkot ako pero talaga may hindi maliligtas. At makakasama sa rapture. Pero may pag-asa pang maligtas dito sa ito nga po sa nakakalungkot bilang isang Kristiyano, my heart nagbe-break ang puso ko. Tapos na ang dispensation of grace, napalampas nila kaya dito sila ngayon. Tapos na ang dispensation of grace. Hindi po natatapos diyan. Yes, you receive Jesus as your very own personal Lord and Savior, pero hindi po natatapos diyan. Why? Pasok tayo ngayon sa point number 4. Ano yung point number 4? Wag na wag kayong magpapatatak ng 666. Mas maganda po, magpapugot na lang kayo ng ulo sapagkat i-implement ng Antikristo ang pagpapapugot ng ulo dun sa mga maiiwan. Why? Bakit magpapapugot na lang ng ulo? Kasi ito po ang gusto kong sabihin. Without the shedding of blood, walang salvation. Okay, balikan natin yung Old Testament. Without the shedding of blood. What do you mean by that, without the shedding of blood? Yes, God always requires blood to save mankind, to save people. Why? Dito po sa Old Covenant, sa Old Testament, dugo po ng mga hayop ang nagliligtas. Tupa, di ba? Mga doves, kung ano pa mga dugo ng hayop, kailangan unblemished, di po ba? Yung mga ino-offer. Pagkatapos, eto na po ngayon. Nang dumating ang Panginoong Jesucristo, ang dugo ng Panginoong Jesucristo ang nagliligtas ngayon sa mga tao. Ito na po yung panahon natin ngayon. Kaya please lang po, tanggapin nyo na po si Jesus ngayon. Pinakamaganda pong maligtas ngayon sapagkat ang nagliligtas po ngayon ay ang dugo ng Diyos na si Jesucristo. Makapangyarihan ng kanyang dugo. Huwag na kayong magmatigas sa inyong mga relihiyon. Tanggapin nyo na si Jesus ngayon. Kaya may mga ganito akong mga videos para tanggapin nyo na ang Panginoong Hesukristo ngayon. Ang dugo niya ngayon na nagliligtas sa atin. Pero, pag natapos po yan, pag dumating na po yung rapture, tandaan po ninyo, ang rapture yan po ang katapusan ng dispensation of grace. Tapos ng grace period. Pasok tayo ngayon. Pasok na sila sa Great Tribulation. First 3.5 years tribulation, pero mas matindi po yung susunod na 3.5. Ito po yung Great Tribulation. Anong mangyayari ngayon diyan?
pinakamatinding mga nuclear war, matinding mga lindol, calamities, yung pinakamalakas na lindol magaganap doon sa Great Tribulation. Paano ngayon maliligtas? Eto na po tayo. Paano ngayon maliligtas itong mga taong naiwan na nanampalataya rin naman? May mga magiging born again po sa Great Tribulation o sa Tribulation, sa Great Tribulation. May mga maboborn again po. Tatanggapin nila si Jesus as their Lord and Savior, pero paano yung dugo? Tapos na po ang dispensation of grace. Sabi ko nga po kanina, nakalagay sa Bible na kung walang dugo, if there's no blood, walang salvation. Paano ngayon yon? Again, balikan natin sa Old Testament, dugo ng mga hayop. Pero dito po sa New Testament, panahon natin ngayon, Church Age, dugo ng Panginoong Jesucristo, pinakamaganda pong maligtas ngayon. Ano ngayon ang kaligtasan? Doon sa Great Tribulation, sabi ko nga po, tapos na po ang Church Age, tapos na po ang Dispensation of Grace. Tapos na ang dispensation ng biyaya. Ano ngayon ang paraan ng kaligtasan para maligtas? Dito nga po sa Great Tribulation. First, receive Jesus as your very own personal Lord and Savior. Believe in Him, yes. Pero hindi po natatapos doon. Kailangan may mag-shed ng blood. Hindi na po pwede ang blood ni Jesus. Tapos na po ang Church Age during that time. Tapos na ang dispensation of grace. Pasok na po ngayon dito yung pagpapapugot ng ulo. Sapagkat kung walang pag-shed ng blood, walang kaligtasan. Ibig sabihin, blood ninyo ang ipangtutubos sa inyo. May pananampalataya kay Jesus, pero yung blood mo ang kailangan dumaloy. Kaya nga po nung pinakita po sa Revelation yung mga nakasurvive po sa Great Tribulation, ang sabi po sa kanila, pinaputi nila yung kanilang mga damit ng kanilang sariling dugo. Kasi po sila po yung mga nagpapugot ng ulo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yung mga hindi nagpatatak ng marka ng bis o ng halimaw, yung mga hindi nagpatatak ng 666, at pinili nilang magpapugot ng ulo para tiyak na makapunta sa gloria ng kalangitan kung saan naghahari ang Panginoong Hesukristo. Mabigat po sa kalooban i-vlog ito dahil sa totoo lang po, mabigat po at marami pong ako hindi po ako sumasagot sa mga comments, so pag maski makita ko I will let you, pero ipagpe-pray ko po kayo, sana may mag-comment maganda, sana pakinggan na lang ninyo at i-take nyo sa inyong mga puso sapagkat para po sa inyo ang vlog na ito. Okay, so i-recap natin, maghanap agad ng Bible at basahin ang Book of Revelation. Pangalawa, pumunta sa YouTube at maghanap ng mga Christian content patungkol sa end times gaya po nito. Pangatlo, tanggapin ninyo si Jesus bilang personal ninyong Lord and Savior. Pero hindi po natatapos dyan dahil tapos na po ang dispensation of grace. Kaya pasok tayo sa number 4, wag na wag magpapatatak ng 666 o 666. Magpapugot na lang po kayo ng mga ulo para tiyak na makapunta po kayo sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. Yan po ang pangako ng Biblia. Hindi ko po alam po ano yung mga denominational beliefs ninyo. Basta ako po wala po akong denomination na sinasamahan. Dati marami po akong sinamahan denomination. Kung ano saan ako sumasama mga institutional churches, pero ngayon po I choose to focus on the Bible. Pero aminin ko po, marami rin akong Bible school na napasukan, kaya hindi po tayo pwedeng, iba po talaga pag nakapag-aral din kayo, lalo na po eschatology. Ito po ay inaral po namin. Ito po ay hindi lang po basta-basta yung may nabasa ka sa Bible, dinampot mo ng walang context. Ito po ay meron pong proper hermeneutics po ito. Pinag-aralan po namin yan. So actually, alam ko po ang sinasabi ko when it comes to this. Kaya yung mga tumututol, I am praying for all of you. Hope, tanggapin po ninyo ito. Subscribe na po kayo, share Jesus, share His love. Thank you po.